Inyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Hinighlight ko po yung bautismohan kasi mamaya po, ito po yung ating talagang main topic tungkol sa pagbabautismo. Tapos ito po yung sumunod na verse. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Ibig sabihin, hindi lang po yung pagbabautismo yung inutos sa atin ng Panginoong Hesus. Pati yung turuan nyo silang sumunod sa mga kaninong utos. Yung inuutos ng Panginoong Hesus sa atin. No? Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ito pa isang importante. Lagi natin kasama ang Panginoong Hesus. Ngayon po, tayo manalangin muna. Aming Amang nasa langit. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Kami lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Panginoon, gawin niyo pong matabang lupa ang puso ng bawat isang naririto, Panginoon, upang ang binhi ng inyong salita ay tumanim sa kanilang mga puso at kayo po magpatubo dito, Panginoon. Kayo lamang po may alam lahat ng gagawin sa buhay namin. Kayo lamang po may alam, Panginoon. In Jesus' name, pray, Amen. Ngayon po, medyo nauho ko. Panglalaki po talaga yan. Fake lang yun po. Ayun po, ito po ang ating title ngayon. Follow Jesus, be baptized. No? Ayun po, binautismohan. Kaso naiangat na eh. Kanino nakalubog yan? 5 minutes eh. Hindi, joke lang. Hindi po, ayan po, yung title natin ay Follow Jesus, Be Baptized. Ito po yung paumpisa kong babasahin ko muna yung istorya kung saan nakausap ni Jesus si Nicodemo. No? Makikita po natin to sa John 3, verse 1 to 15. Ito po, ang John 3, verse 1. May isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Ngayon, si Nicodemo po pala ay isang Pariseo. Malamang kasama po ito ni Pablo. Kasi sila po yung mga pinuno ng mga Hudyo. Sila yung nagpapatupad ng mga kautusan sa buong Israel. Ewan ko kung kasama po siya sa Sanhedrin, no? Ayun po, pinakilala ko lang po si Nicodemo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus. Si Nicodemo po yung tinutukoy dito. Pumunta si Nicodemo kay Jesus. Sinabi niya, Rabbi, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Ngayon po, bago po tayo mapunta dito, marami pong ginawa si Jesus na milagro ng mga nakakaraan. Sa John verse 2 po, ay may mga ginawang himala si Jesus. Nagpagaling siya ng mga lumpo, nagpagaling siya ng mga bulag. Ngayon po, kaya lumapit sa kanya si Nicodemo. Di ba po pagka ikaw ay isang Pariseo, nagtuturo ka ng kautusan, ibig sabihin, yung law of Moises, alam mo. Lahat ng pinapatupad na batas sa batas ni Moises, alam mo. Ngayon, humanga siya kay Jesus kasi sa mga himalang ginagawa ni Jesus at saka ang alam niya talaga ay galing yun sa Diyos. Nararamdaman po ng mga tao yun, no? Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Ano po yung sinasabi ni Jesus dito kay Nicodemo? Kumbaga parang pinapakita niya na pagka hindi ka pa na ipapanganak na muli, hindi mo makikita yung paghahari ng Panginoon. Sa paanong paraan nga po pala, sabi ni Nicodemo dito. Paano may papanganak na muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Siyempre, kung matanda na, ipapasok ulit natin, tapos ilalabas ulit natin. Tsaka malaki na yun. Bawawasak yung nanay. Mahati sa dalawa yun. Di ganun ba, no? Tapos, sumagot naman si Jesus. Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang tao ay ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos.
Ibig sabihin po, nilinaw ng Panginoong Hesus na ipapanganak sa pamamagitan po ng tubig at ng Espiritu. Doon po yung sinasabi niya na, na kapanganakang muli. Ito po, nililinaw ko po yung yung born again. Ito na po yung binansag sa ating mga Christian dati. Mamaya po makikita natin yung hinimay-himay ko po kasi yan. Medyo mahaba to. Pero ibinanggit ko lang po yung ni Nicodemo at ni Jesus, yung enkwentro nilang dalawa. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, sabi ni Jesus. At ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Ibig sabihin po, yung unang pagluwal sa atin ay panganganak gamit ang laman. Ngayon, once na tayo magkaroon ng isip at tayo sumunod sa Panginoon, mabautismohan tayo sa tubig, ayun na po yung kapanganakan sa Espiritu. Next na po. Huwag ka magtaka sa sinabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak muli. Ano sinasabi ni Jesus dito? Ibig sabihin, tayong lahat, kailangan nating mabaptize. Kailangan nating mabautismohan. Tayong lahat na naniniwala sa Kanya. Umiihip ang hangin kung saan nito nais at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Ito po medyo malalim na verse to ng John 3:8. Pero ang tinutukoy po dito ng ating Panginoon ay ang Holy Spirit. Wala pong iba. Kasi hindi natin siya nakikita, pero nararamdaman natin kung ano yung pinapagawa niya sa atin, ginagabayan niya tayo. Tapos kung ano yung pinag-uutos niya, nararamdaman natin kung tama ba itong gagawin natin o hindi. Ganon po yung nito, parang inihalin tulad ko lang. Kumbaga, in-illustrate ko lang as yung nangyayari sa ating buhay, no? Kasi medyo mahirap po talagang intindihin. Kahit basahin natin ulit, no? Tapos, ito po yung tanong ni Nicodemo. Paano mangyayari yun? Katulad ng tanong natin kanina, medyo magulo kasi yung medyo malalim. Paano mangyayari yun? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, Guro ka pa naman ng Israel, hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito? Ibig sabihin, kahit anong aral mo sa Biblia, kahit anong pagpupursige mo na pag-aralan lahat ng nandito, hindi mo ito matututunan kung wala kang gabay ng Holy Spirit. Ayun po yung tinutukoy ni Jesus dito. Tagapagturo ka pa naman ng kautusan. Diba sinabi niya? Pakatandaan mo, ang sinasabi namin ay nalalaman namin. At ang pinatotohanan namin ay nasaksihan namin, subalit hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. Ano po yung sinasabi ni Jesus dito? Medyo malalim na naman po ito, mga kapatid. Kasi parang ang tinutukoy ni Jesus dito ay yung kanyang pagka-Diyos. Na ito yung pinatupad namin, lahat ng pinapatupad namin ay nalalaman namin. Lahat ng sinasabi namin ay nalalaman namin, no? May kasama siya. Kasama niya ang Diyos Ama, pati ang Holy Spirit dito. Sinasabi niya. Kaya sinabi niya, ang sinasabi namin ay nalalaman namin. No, yun po yung tinutukoy ni Jesus dito. Kasi kung makikita nyo, hindi siya singular lang. Namin ang sinabi niya. Hindi sinabi niyang ko. Ang sinasabi ko ay nalalaman ko. Dapat ganun kung solo lang siya. Ibig sabihin, yung three persons of God, nandito. No. Kung hindi ninyo paniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo kaya mapapaniwalaan ang sinasabi ko sa mga bagay doon sa langit? Kung hindi ka maniniwala kay Jesus dito pa lang, wala kang karapatang pumunta doon kasi hindi mo naman pinaniwalaan si Jesus in the first place. Ngayon, yung ine-explain ni Jesus dito, mahirap maintindihan. Kasi nga, para sa langit yung bagay na yun. Kaya hinihikayat ko po talaga about isa na magbasa ng Biblia, isa buhay. Kasi pag tayo ay masyadong nag-focus sa mga secular na bagay, katulad ng nagpe-Facebook tayo buong maghapon,
nakakain yung oras natin, hindi natin alam, masyado tayong napupunta sa mga secular na bagay, syempre, doon mapupokus yung ating buhay. Ngayon, kung tayo magpo-focus sa mga makalangit na bagay, medyo mahirap kasi nandito tayo sa mundong to, nandito tayo sa flesh na to. Mas maganda po talaga bigyan natin ng oras ang Panginoon. Kahit sabihin nyo na 6 na oras lang sa isang araw. 6 na oras inihiling ko. Ayun po, no? Tapos liwat ko na po. Sa 13, wala pang sino mang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Sino tinutukoy ni Jesus dito? Yung sarili niya. Wala pa naman nakakit sa langit, nakababa dito nagaling sa langit tapos umakyat ulit. Si Jesus pa lang yun. Ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao. Kung paano po tinaas ni Moises ang kanyang tungkod, ganun po dapat natin ding itinataas ang Panginoong Hesus, ang anak ng tao. Upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasunod na po nito yung favorite verse ng lahat, yung John 3:16. Pero dito ko na po pinuputol yan kasi ang topic po talaga natin ngayon ay ang pagbabautismo. No, bibigyan ko po kayo ng 10 points para sa pagbabautismo. Ito po yung una. Ano po ba yung mga types ng baptism? Dito po makikita po natin yung 3 types of baptism ay hindi pala masyadong kita. Immersion o yung buong katawan, yung ilulubog. Yung talagang ililigo ka talaga. Makikita natin yon sa John 2 verse 23. Sa Matthew 3:16 at saka sa Acts 3:8-38. Tapos yung affusion, ang pagbubuhos ng tubig sa ulo, yung ginawa kay Pablo. Bibira naman po gumawa nun. Kay Pablo kasi, medyo parang invalido. Kumbaga, hindi siya pwedeng maitayo, mailubog doon. Kasi 3 araw nang di kumakain. At hindi umiinom, hindi mo na maitatayo yun. Solo lang si Ananias niyan Tapos yung aspersion, ito po yung nakikita ko to sa kalimitan po sa Catholic. Yung bisik-bisik. Bibisik-bisikan ka. Sa Ezekiel 36 verse 25, makikita natin yun, no? Ayun po yung 3 types of baptism. Pwede nyo naman po picturean din kung ano kayo. Kung gusto nyo lang, lilipat ko na po. Sa Efeso, sapagkat iisang katawan lamang tayo na may isang banal na espiritu at iisa rin ang pag-asang ibinigay sa atin nang tawagin tayo ng Diyos. Ano yung tinutukoy ng Efeso dito? Ano tinutukoy ni Pablo dito? Iisa lang ang ating katawan, iisa lang ang banal na espiritu na nag-uutos sa atin. Ngayon, isang bautismo lang din ang dapat natin sundin. Pinakita ko po yung 3 types of baptism, pero iisang baptism lang po ang kailangan natin sundin doon, no? Iisa ang Panginoon natin, iisang pananampalataya, at iisang bautismo, katulad po ng sinabi ko kanina. Next po tayo. Iisa ang Diyos natin at Siya ang Ama nating lahat. Naghahari Siya, kumikilos at nananahan sa ating lahat. No. E di, ayun po. Kumbaga, kailangan natin magkasundo. May isang bautismo lang gagawin natin. Isang baptism lang. Siyempre, isang Diyos lang naman sinasamba natin. Sino po ba sumasamba dito sa ibang Diyos? Wala naman. Lahat po tayo sumasamba sa ating Panginoong Hesus. Ngayon po, eto po, yung susunod kong slide ay tungkol sa true baptism. Yung tunay na pagbabautismo. Baptism, sa Greek word ay baptizo. Hindi po pustizo ha. Baptizo. Which means to dip, to immerse, or submerge. The noun for baptism is baptisma, meaning the rite or ceremony of baptism. Ayun po, no? Kumbaga talagang to dip, to immerse, talagang paglubog talaga. Ayun po yung baptism.
Pinahinto ng opisyal ang karawahe at lumusong silang dalawa sa tubig at binautismo siya ni Felipe. Ito po yung time na si Felipe. May pinangaralan siya nito. Yung pinuno. Opo. Nag-ano sila nun parang pinangaralan niya yun sa loob ng karwahe, tapos naghanap sila ng tubig para mabautismo niya. Pagkaahon nila sa tubig, bigla na lang kinuha si Felipe ng Espiritu ng Panginoon. Hindi po to hindi po to teleportation Ano po to? Kinuha siya ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng opisyal, pero masaya siyang nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Ayun po, isang type lang po yun, no? Meron pa pong isa isa lang pala yun. Ayun po yung kumbaga patunay na inilubog niya yung pinunong yon sa tubig para mabautismohan ni Felipe. No, tapos next po, ang baptism po ay simbolo ng Christianity. Pagka hindi ka bautismado, ano ibig sabihin nun? Hindi ka Christian. Di ba? Kailangan nating maging baptized para united tayong lahat as body of Christ, no? Sinasabi po sa Roma 6 verse 3, hindi ba ninyo alam na tayong lahat ay nabautismuhan kay Jesus, kay Kristo Jesus, ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na tulad ng kanyang muling pagkabuhay. Ito po, galing to sa Roma sa Romans po, sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya, upang mamatay ang ating mga kasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Yung pagbabautismo po pala nakakapaglinis ng ating mga kasalanan. Pinapatay niya yung dating tayo, pag-ahon natin ay bago na tayo. Pero hindi ibig sabihin na pag-ahon mo dati kang magdanakaw, namamasok ka ng mga bahay. Alam nga namang magdanakaw ko ng nilubog, pag-ahon mo, may nakalak na pinto, hindi makapasok yung may-ari. Ay, hindi ko na alam kung paano buksan yan Nalimutan mo natin kung paano magbukas ng pinto, na napaka-imposible naman. Hindi po yun yung tinutukoy ko. Ang ibig ko pong sabihin ay, pagkalubog mo, nabautismohan ka, pag-ahon mo, ano ka pa rin? Ganun ka pa rin, pero marunong ka nang humingi ng tawad sa Panginoon. Nagre-repent ka na araw-araw kasi alam mo nang hindi ka na pwedeng gumawa ng kasalanan ng patuloy-tuloy. Kasi nabautismohan ka na nga. Kasama na ng Panginoong Jesucristo na namatay yung kasalanan mo at siya'y nabuhay muli, ika'y nabuhay na bilang bagong tao na. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Katulad nga po ng sinabi ko kanina. Kung tayo'y namatay na kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya kamatayan. Ayun po ang pinakamagandang bagay dito kasi si Kristo na nabuhay mag-uli ay wala nang kapangyarihan sa kanya kamatayan. Kaya kung ano man po yung nangyayari sa buhay natin na pag-atake ng kaaway o sa inaakala nating atake ng kaaway, ay malalampasan natin yun. Kasi andyan naman ang ating Panginoong Jesucristo dahil walang kapangyarihan sa kanya kasamaan at ang kamatayan.
Nang siya'y namatay na siya ng minsan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Di ba pag nabautismohan na, kailangan nating ituring ng patay na yung kasalanan sa atin. At pagka nararamdaman nyo nabubuhay, lapit ulit sa Panginoon, hingin ang tawad agad. Kahit temptation pa lang, Lord, ilayo mo ako dito. Ganun dapat ang mindset natin mga Kristiyano, no? Kasi pagka ang temptation, napakalakas po niya na napakalakas na elemento niya yung temptation. Kasi tukso nga yan eh. Wala pa namang nanalo diyan. Hindi mo lalabanan 'yon. Pag nilabanan mo 'yon, talo ka doon, malakas nga eh. Tatakbuhan mo. Manakbo ka na. Bubarin mo chinelas mo, tumakbo ka na ng pinakamabilis mo. Di ba po? Ayun lang ang simpleng explanation para tayo makaiwas sa kasalanan. Pero hindi naman natin may iwasan na magkaroon ng kasalanan kahit maliliit na bagay. Pero kailangan natin mag-repent. Repent. Ayun ang lagi kong sinasabi para tayo mapapunta sa buhay na banal, no? Mga kapatid. Pati po si Jesus, binautismohan din. Ito po yung sinabi sa John 1, hindi ko rin siya kilala noon, subalit ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Si Juan Bautista po may sabi nito. Ganito ang patotoo ni Juan. Po, sabi ni Juan. Nakita ko ang Espiritu na bumababa na parang isang kalapati na buhat sa langit at nananatili sa kanya. Ibig sabihin, yung Holy Spirit nagstay ni Jesus. Walang babautismo na ganon na mag-i-stay yung Holy Spirit as parang dove yun na dumapo kay Jesus. Ano naman po sinabi sa Marcos? Sa Marcos 1, verse 9 to 10, nang panahon iyon, dumating si Jesus mula sa Nazaret, sa Galilea, at siya'y binautismohan ni Juan sa ilog ng Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, nakita niyang bumukas ang kalangitan at bumaba sa kanya ang Espiritu na tulad ng isang kalapati. Yun nga po, sinabi ko kanina. May sinabi pa po ang Panginoon dito. Narinig niya ang isang tinig mula sa langit na nagsasabing, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Kasi nakalagay po yun sa Isaiah, katulad po ng preaching kanina sa Kaingin. Narinig ko po ito na sinabi ni Pastor AJ. Sinabi nung pagkabautismo kay Jesus ay may nagbukas yung langit, tapos nagsalita ang Diyos Ama na ito ang anak kong lubos kong kinalulugdan. Ayun yung kasama sa preaching niya kanina. Ngayon po, ayun po yung mga patunay. Meron pa po yan kay Lucas, hindi ko lang po naisama. Ngayon po ito po yung mga patotoo na si Jesus mismo ay binautismohan din. Ngayon, kung tayo sumusunod kay Jesus, ano ba yung ginagaya natin sa Kanya? Di ba yung Kanyang katangian, yung mga ginawa niya dito sa lupa, kung paano maging mabuti sa kapwa, kung paano magmahal ng kapwa, kung paano magbigay ng kapayapaan, kung paano maging generous sa kapwa, di ba? Ayun yung mga ginawa niya. Siyempre, pati itong pagiging bautismado niya, kailangan nating sundin. Kasi as Christians, we are little Christ nga, di ba? Kailangan natin sundin lahat ng ginagawa ng ating Panginoon. Ito po pala yung sa Lucas 3, akala ko di ko naisama. Nang mabautismohan ni Juan, ang mga tao, binautismohan din niya si Jesus. Habang nananalangin si Jesus, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya Espiritu Santo sa anyo ng kalapati. Isang tinig mula sa langit ang nagsasabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ito nga po pala, kung kinakailangan po ba natin daw na maging bautismado or kailangan natin ng baptism as a Christian, no? Kung kinakailangan ba talaga? Ito po yung sinabi sa Marcos, "Ang sino mang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas." Ibig sabihin, hindi lang po pala yung pagsampalataya, kailangan mo rin mabautismohan.
Kailangan mong mabautismohan as parang ano natin, ceremony as Christian. Ito nga po yung symbol, di ba, ng pagiging Kristiyano, yung bautismado ka sa tubig at sa espiritu. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Masakit to. Ito po yung nangyari nung nasa krus si Jesus. Yung kasama niya yung dalawang nakapako din, no? Kung magnanakaw ba yun, no? Ano? Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Ibig sabihin, inasar niya si Jesus. Nakapako na eh. Bumaba ka dyan, iligtas mo rin kami. Kristo ka, di ba? Parang ganun sinasabi niya eh. Ngunit pinagsabihan din naman ito ng isa niyang kasama, yung katabi ni Jesus noon. Bali parang napapagitnaan yata siya dito. Wala ka bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya. Kumbaga, wag mong hamakin yung kapwa mo. Parehas tayo nandito, parehas tayo pinaparusahan. Di ba? Pero yun yung sinabi nung isang magnanakaw na nakapako sa krus. Ito pa sinabi niya sa Panginoon. Tama lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Sabi nung magnanakaw na nagtanggol kay Jesus doon sa isa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. May ginawa ba masama ang Panginoon nung pinako siya? Wala, di ba? Ayun po yung pinaka hiwaga na narinig ko dito sa taong to. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng wisdom na walang kasalanan tong taong to. Walang kasalanan, pero nakapakong kasama natin. Hindi ka ba maniniwala na siya ay Diyos? Ngayon, at sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ko kapag naghari ka na. Sabi nung nagtanggol sa kanya dun sa isang magnanakaw. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Ngayon, nasan po yung pagbabautismo dito? Paano siya naligtas nang hindi siya nababautismuhan? Di ba? Hindi niyo itatanong niyo sa akin bakit yung isa magnanakaw? Isinama ni Jesus sa paraiso, hindi naman nababautismuhan yun. Ngayon po, syempre, depende sa sitwasyon. Alam nga naman buti ni Jesus yung pako, bautismuhan mo na kita. Hindi mo pwede. Depende yun, Diyos nga siya eh. Ngayon, kung anong maging desisyon niya, ayun yun. Wala tayong magagawa doon. Kumbaga, necessary, ibig sabihin, kapag may pagkakataon ka pa. Pero pagka invalido ka na, alam nga namang, bubuhati ka pa namin para i-bautismo doon. Lubog pagkaahon mo, wala ka na rin naman pala. Diba? Ayun po yung isa doon sa kung necessary ba yung pagbabautismo. Siyempre pinakita ko lang po na kahit hindi, depende sa sitwasyon. Kung ma-encounter mo si Jesus Christ sa buhay mo, decision mo 'yon. Pero hangga't malakas ka, kaya mo magpabautismo, magpapabautismo ka talaga. Little Christ ka nga, di ba? Amen. Teaching goes along with water baptism. Ngayon, hindi po tayo basta-basta, hoy, halika, pabautismo ka na. Hindi naman pwede gano'n. Paano kung patay ka na bukas? Yung mga shock approach dyan eh. Hindi naman dapat gano'n. Ngayon, kailangan natin turuan yung mga tao. Di ba nga po, di ba sinabi sa Mateo 28 verse 20 na turuan nyo sila na sumunod sa akin. Kailangan nating turuan yung tao kasabay pagkatapos ng bautismo. Kaya humayo kayo, gawin ninyong alagad ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito po yung intro ko kanina. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ibig sabihin, kasabay ng bago mabautismohan yung tao, kailangan tinuturuan mo na siya kung paano sumunod sa Panginoong Yesus. Alam ka naman, ilubog mo na ilubog yan. May isa pa akong kwento, kasama ko po sa trabaho eh. Parang mga binatilyo pa sila. Ngayon,
yung church po ay, alam ko Maranatha yun. Di bali, may mangga po doon sa gilid ng church nila, no? Yung kasamahan ko po daw, naglalaro sila ng kasama niyang, yung, kalaro niya. Namumuha sila ng mangga doon. Sa tabi ng church. Ngayon, parang sinabi ng isang leader na, gusto niyo pa bang maraming mangga? Hindi namin kayo pagbabawalan. Magpabautismo lang kayo. gusto niyo pa bang maraming mangga bago tayo magbautismohan? Kumbaga parang pinilit ba? Hindi man lang tinuruan, pinilit na magpabautismo dahil lang sa mangga. Hindi tinuruan ng paghahari ng Panginoon si Kristo. Basta may mangga, nabautismohan. Hindi naman maliligtas porke nabautismohan ka lang, tapos hindi ka din naman sumusunod sa Panginoong Jesus. Di ba kailangan yun? Magka-tandem yun. Mabautismohan ka at sumampalataya ka. Dalawa yun, dapat magkasama. Ito po yung mga turo. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual, na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Sino po yun? Si Jesus Christ pa rin yun. Ito pa po yung ibang mga turo. Sa Isaias, sapagkat si Yahweh ang ating hukom, siya ang mamamahala at siya ang haring magliligtas sa atin. Si Jesus pa rin yun. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Si Jesus pa rin to. Ito po yung mga turo, no? Sa Lucas 2 verse 11, isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Si Jesus pa rin to. Sa John 5 verse 22, hindi humahatol kanino man ang Ama. Sa halip ay binigay niyang sa anak ang buong kapangyarihang humatol. Si Jesus Christ lang ang magiging judge natin sa katapusan ng mundong ito. Sa paghukom, si Jesus pa rin ang hahatol sa ating lahat. Sa mga Hebreo, ito ang ibig naming sabihin. Meron tayong ganyang pinakapunong pari na nakaupo sa kanang trono ng kataas-taasan. Si Jesus pa rin to, no? Siya'y naglilingkod doon sa dakong banal, sa tunay na toldang itinayo ng Panginoon at hindi ng tao. Si Jesus pa rin yung tinutukoy dito sa mga Hebreo. Kasi sino ba yung nakaupo sa kanang trono ng Diyos? Di ba si Jesus lang? Ito po yung nakita ni Esteban nung siya'y mamamatay na, nakita niya nakatayo ang Panginoong Jesus sa kanang trono ng ating Diyos, Diyos Ama. Sa 1 Thessalonians 4 verse 16, sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na ay sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Ay mga sumasampalataya po yung mga unang bubuhayin. Ibig sabihin, yung tayo na mga sumasampalataya sa Panginoon, kung dumating man siya, napatay na tayo yung unang bubuhayin. Para tayo ma-judge. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa na natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng binuhay upang salubungin ang Panginoon sa impapawid. Sa gayon, makapiling natin siya magpakailanman. Ayun po yung pinakamasarap na bagay doon, no? Yung dumating ang Panginoon, tapos makakapiling na siya natin siya ng habang buhay. Ayun po yung pinakamagandang pakiramdam doon. Pinakamagandang nangyari sa atin. Ito pa po yung isa kong point. Yung tunay na repentance o yung pag mo ng iyong kasalanan, kailangan mong sa Kanya bago mabautismuhan. Kasi kailangan mo nga patayin yung dati mong mga kasalanan. Kaya kailangan talaga natin to, no? Sumagot si Pedro, ito po yung sa mga gawa. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo
upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin po pala, pagka hindi ka pa bautismado, wala ka pang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, wala pa tayong gift na galing sa Holy Spirit. Meron na tayong conviction, na-regenerate na tayo, pero kung hindi tayo bautismado, yung gift na binigay sa atin ng Holy Spirit, wala pa. Tatanggapin pa lang yung kaloob ng Espiritu Santo dito pag nabautismohan. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Jesus. Sa Kawikaan naman po, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahabagan ng Diyos ang magbabalik loob at magsisisi. Diba, kailangan talaga natin magsisi. Kailangan natin kahabagan tayo ng Panginoon. Kasi hindi naman niya talaga tayo kailangan. Siya ang kailangan natin. Ayun po ang mai-share ko sa inyo. Tapos yung pagiging baptismo ay parte ng church. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Kung siya ang pangunahin, ano tayo? Pangalawa tayo. Kailangan nating sumunod sa nauna sa atin. Sa naunang binuhay, sa unang binautismuhan, at sa unang nakapunta sa langit. Kailangan natin makapunta sa langit. Masarap doon. Sa 1 Corinthians, maging Hudyo o Hentil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng isang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ibig sabihin, talagang kailangan nating magpabautismo para maging united. Para sa unity to, yung pagbabautismo, kasi ito nga ay simbolo ng ating pagiging Christian. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng tao at bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Meron nga po palang sino po yung mga nabautismohan na dito? Meron pong oras para sa pagpapabautismo ulit. Ito pa yung sinasabi ni Pedro dito, no? Sa mga gawa. At sila'y tinanong niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu? Si Pablo po pala nagsabi ito. At sila'y tinanong niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya? Hindi po, hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala. Tugon nila. Kung gayon, anong uri ng bautismo ang tinanggap ninyo? Tanong niya, bautismo ni Juan. Si Juan Bautista to. Yung nagbautismo sa kanila. Ngayon, hindi sila naturuan bago bautismuhan. Kaya nangyari, nagpaulit sila kasi hindi nila naintindihan na sa Espiritu Santo pala yun. Sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo pala yung pagbabautismo. Kaya't sinabi ni Pablo, binautismohan ni Juan ang mga nagsisisi at tumalikod sa kasalanan. Ipinangaral niya sa mga Israelita na sila'y sumampalataya kay Jesus ang dumarating na kasunod niya. Ayun po. Ito po yun, sinabi nga ni Pablo, no, na binautismohan ulit sila. Kasi hindi nga nila naintindihan yung unang pagbabautismo sa kanila. Nang marinig nila yon, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ayan po, nagpabautismo nga po sila ulit. At ito na po yung pambali kong puntos, no? Inaantok na po kasi lahat halos yata. When we refuse to get baptized, ano ba yung makukuha natin pagka tayo tumanggi sa pagbabautismo? Ang lahat ng mga taong nakarinig sa Kanya, pati na ang mga naniningil ng buwis, ay nagpuri sa Diyos. Ang mga ito ay binautismohan ni Juan.
Ngunit ang mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa kautusan ay tumanggi sa layunin ng Diyos para sa kanila, sapagkat ayaw nilang magpabautismo kay Juan. Ngayon po, makikita natin, no, pagka tayo punong-puno na ng knowledge na galing dito sa ating mundo or sa sarili nating will na mag-aral, parang tumitigas yung puso natin. Ngayon parang ayaw na natin magpasakop sa kung anong batas ang meron ng Diyos o anong batas meron ng tao. Hindi na tayo susunod doon kasi alam na natin lahat. Ngayon pag alam na natin lahat, matigas na yung puso natin. Kaya kailangan natin na sumunod kung ano yung inuutos ng ating Panginoong Jesus. Ngayon, ang huli ko pong katanungan sa inyo, meron pa pala ako sa ito po pala sinabi sa ito po sa Lucas 7:30. Sinabi pa ni Jesus, kanino ko maihahambing ang mga tao ngayon? Ano ang nakakatulad nila? Ang katulad nila ay mga batang nakaupo sa palengke at sumisigaw sa kanilang kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Umawit kami ng panaghoy, ngunit hindi kayo umiyak. Ano ibig sabihin? Noon pa man, may gantong tao na nagpapakasaya yung mga Kristiyano habang ikaw nalulungkot ka lang sa sulok, sad boy, ganyan. Tapos umawit naman kami ng panaghoy, nagpapakasaya ka naman, samantalang kami naman yung nalulungkot. Diba dapat, sumang-ayon ka kung paano namumuhay yung mga Kristiyanong nakikita mong alam mo talaga maka-Diyos. Ngayon, may isa po akong huling tanong, tutulad ba tayo sa mga Pariseyong to? O dun sa mga taong nagpabautismo at nakakilala sa ating Panginoong Jesus? Ito po yung huli kong tanong. Dito na po magtatapos tayo po yung mga langit. Aming Ama sa langit, maraming salamat po sa salita.